dinala ko dito alam na ko dito yung tungkol sa anak ko sa Adrian. Sa mga bago na lang ko siguro. Yung 2005 po na na-diagnose si Adrian na may malignant tumor sa loob ng buto niya sa kanan dito. So, in-pain po siya. Ang tawag po sa tumor is sarcoma. So, dinala ko po siya dito talagang yung sabi nga nahihiya ako kasi iyak maingay. So, umabot na po kami sa point na talagang surrender yung mga po sabi, surrender kami kasi 3 hospital po yung dinalahan sa kanya hanggang sa pangatulis. Ang sabi, putulin niya lang yung kaya kasi kumakalat na daw, tsaka nilalagyan na kasi siya. Tapos yung pagka sa gabi, gigising sa sakit, iiyakan kami. Yun yung siguro po, yung nag-decide po kami doon kasi ang sabi, tinatanong namin yung doctor na puputol sa paa niya kung ano yung chance namin after yung operation. So ang sabi po ng doctor, pag once na-open daw po yun is gera na, mag-record daw yung cancer cell. Saka na siya maglalakad na wala na siya. So yun po yung talagang doon na po kami sumurena kasi ang period po talaga ng is yung maputuloy siya ng paa. Yung paano ko sa kanya ipapaliwanag pag natin kasi nangyari po yung mga 8 years old lang siya na yung wala siyang paa yun po. So buong pamilya po kami nag-decide lalo-lalo na po yung sister ko na huwag na namin siya isurrender sa hospital. Dinala po namin siya dito. So, ang po ng Diyos, pangalawang punta po namin siya dito na instant healing. Doon po yung radiation prayer namin dito. Sinayaw siya ni Sister Glo. Nakita ni Sister Julis na talagang siya in pain. Laging umiiyak, maingay talaga. So, tinawag niya si Sister Glo after yung radiation namin. Sinayaw ni Sister Glo doon sa gitna. So, yun na po yung na talagang tinanong namin kasi pagpadyak niya, nasayaw na sila ni Sister Glo. Then, yung pag-uwi po namin yung gabi, naglakad na siya, papunta sa sasakyan, hindi na siya nagpaakay sabi. Kasi, akay-akay niya lang po, hila-hila niya lang po yung kanin ng pae. Kasi, ayaw yung magsakla, ayaw yung wheelchair. So, yung gabi po na yun, tinastation niya, ni Sister Mary. Pagtulog po namin ang gabi na yun, dire-diretso na po, umaga na siya nagising. Kasi dati po, umigising siya sa hating gabi, iyakan ako sa sakit. So, yun po, kinabukasan, bumalik na naman kami dito, lahat po ng healing days. Kasi month of April po yun. Lahat po ng healing days po sa kami dito. Ang Diyos po, bumalik siya, first week of May, first Friday of May, 2005. So, yun po, hinahambalik sa mga hospital. Dinali ko lang po siya mga June. Sa Chinese po na in-x-ray siya. Hindi na po siya. And then yung last po, yung pupulol pa sa paa niya sa Capitol. Last week ko lang po binalik kasi hindi kumakuha ko dito ng papers na bago. Papadala daw for the cause of mother inertia. So yun po, nagunan po yung doctor niya na kasi matagal po kami nawala na akala po niya naputulan lang pa si Adrian. Sabi po niya pinagusta po niya si Adrian, sabi po ni Adrian, sabi po, asan yung sugat mo? Sabi niya. Sabi po ni Adrian, wala ako po. Tapos sabi naman siya, misis atin yung sugat niya. Sabi ko, wala ako daw. Sabi niya, parang ano siya. Sige, magkwento mamaya ako sa pinagdang nangyari. Yung pagsabi ko, Lord, ayun kasi po, hindi na namin siya pinagalaw niyo, pero lang namin siya kayo. Bigla ko siya nagulat. Tapos sabi kay Adrian, tinitigan si Adrian mula ulong ng paa. Sabi kay Adrian, naniniwala ka ba sa Diyos?
sabi ko dito kayang gawin ng Diyos. Kaya lang, bihirang-bihirang ito nangyayari. So, kailangan sigurado tayo. Sabi niya, mahirap na ba kayong mga pasyente sa ganito na lang umasa. Sabi niya, ganito na lang, i-return mo bukas yung old bill niya ng CT scan at saka x-ray. Sabi niya, tapos ngayon yung x-ray po siya. Sabi niya, on the spot, x-ray siya ngayon. Pag-aaralan ko yun, sabi niya yung luma, mga 1 week, sabi niya, i-text na lang wala kung kailan mababalik niya. So yun po, binalik ko, awa ng Diyos ko, after 1 week, talaga hindi siya makapaniwala, sabi niya, hindi daw niya ma-explain, sabi niya, hindi rin niya wala siyang masabi, sabi niya, may congratulations, sabi niya. Kung ano man yung ginagawa niya, sabi niya, noon, ituloy mo lang kasi nakabuti. Ayun nga po, ngayon po ngayon, yung sabi ko, siguro po yung tinatawag na sumunod na po tayo. Total surrender kay Jesus. At saka po yung whole family, mas malakas. Mas malakas po yun, mas pakikinggan po tayo. Yun lang po. Children of light and of the morning, come shake off the darkness, cast off the night. Children of hope and of glory, come lift up your voices, sing of His goodness, proclaim our salvation through Christ the Lord. Tears turn to joy, morning turns to dancing, laughter resounds on this day. He has led us into light, redeemed us from the night, cast darkness and sorrow away.